Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. I don't know. Ayoko na lang munang pag-isipan ng mga bagay na to. Pakiramdam ko masyado na akong na-drain eh. I just let it go for a while and just see what happens. Pero ingat ka rin. Baka mamaya bigla lang mahuli ang lahat at magsisi ka. Babala ni Kylie. Hindi na nakasagot pa si Audrey, but deep inside her, she felt a sense and panic which almost made her want to rush toward Will and admit what she truly felt for him. But she fought hard to dismiss that feeling and just channel her concentration on their drinking. Audrey, hindi ba pareho kayo ng kondo na tinitirhan ni Will? May balita ka ba kung bakit hindi siya pumapasok? May sakit ba siya? Tanong ng isa sa mga female writer ng magazine na malaki ang paghanga sa photographer. Oo nga, ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita rito eh. Nasaan na ba siya? Dagdag pang tanong ng isa sa mga models na minsan ring binobola-bola ng binata. I have no idea. Hindi ko rin kasi siya nakikita recently eh. Sagot niya. Iyon ang totoo dahil magbuhat ng gabing nagkausap sila ukol sa naganap sa pagitan nilang dalawa ay hindi na ito muling nagpakita sa kanya. She was actually being struggle every time she was at home for there was such a strong desire to knock on his door just to see him and how he was doing. But with her pride, she was not able to do it. Ganun ba? Naku naman, ngayon pa ba siya nawawala kung kailan lumalakas na ang sales ng magazine natin? His shot are very much appreciated by our readers, nalulumong sabi ng writer. Nakaalis ang dalawang kausap nang hindi niya namamalayan. Her mind flew to Will again. Hindi niya napansin na nasa tabi na pala niya si Betsy. Girl, hindi ka ba nag-aalala? Will hasn't been showing up for work for how many days now? Wala rin siyang pasabi kung ano ang dahilan ng hindi niya pagpasok eh. Did you ever try knocking on his door para malaman natin kung nasaan siya? O kamustahin mo man lang? I've been keeping myself from doing that. I don't think handa na ako para makita siya after everything that happened between us. Pagtatapat na rin niya. Pero girl, hindi naman sa kinokonsensya kita ha. Pero in a way, you are responsible for what he's going through. Right now, you broke his heart. Don't you think it would be nice if you could at least do something about it and find out how he's doing? Pinag-iisipan ni Audrey ang sinabi ng kaibigan at na-realize niyang tama nga ito. Alright, pupuntahan ko siya mamaya. Matapos ang trabaho sa opisina, dumiretso na ng uwi si Audrey. All throughout her 30 minutes drive, she kept on thinking and practicing the things she would say to Will. When she finally see him, hanggang sa paglalakad sa hallway patungo sa unit nito, ay pinagpapatuloy pa rin niya ang ginagawa sa kanyang isipan. After taking a deep breath to silence her throbbing heart, she knocked on his door. Ngunit sa makailang beses niyang paggawa niyon ay wala pa ring Will na lumalabas o sumasagot man lamang sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng pag-aalala. Where could he possibly be? Ano na kaya ang nangyari sa binata? Hoofing onto the elevator quickly, nag-request siyang dalhin sa ground floor. Doon ay itinatanong niya, mga gwardya kung nakikita ba na mga ito si Will. Ma'am, mga 3 araw na rin pong nakakalipas.
nang makita namin siyang umalis dalang isang malaking maleta. Hindi naman po siya nagbilin kung saan siya pupunta. Basta po ang napansin lang po namin para siyang wala sa sarili at tulala. Sagot ng isang dalawang gwardiya na nagbabantay sa information desk. Ah, ganun po ba? Tanging nasabi niya. Nagsimula siyang punuin ng takot. Pabalik na sana siya sa elevator upang muling umakyat sa kanyang unit nang marinig ang pagtawag ng isang pamilyar na tinig. O Tods, anong ginagawa mo rito? Matabang niyang tanong. Audrey, can we talk? Tumango siya. Sabay silang sumakay sa lift. Wala ni isa man lang sa kanila ang nagsalita. Allowing Todd inside her house, the two sat across each other at the dining table with no one daring to break the awkward silence until the man found the courage to speak up. Her name, Michelle. Panimula nito. Who's Michelle? Distracted na tanong ni Audrey. Si Will pa rin kasi ang umuuko pa sa buong isipan niya. The girl I was with when you saw me, and when Will Falcon saw me a couple of night before at the wine store. Nakaramdaman ng bahagyang betrayal. Hindi iyon naging sapat para tuluyang madurog ang puso ng dalaga. Sa totoo lamang, ay tila nawala na siya ng pakialam sa nagawa nitong pagtataksil sa kanya dahil mas nanaig pa rin ang kanyang pag-aalala para kay Will. Aaminin ko, she's my girlfriend of 3 years, dagdag nito. Ngayon ay kinahakitaan na siya ng reaksyon ang kanyang mukha. 3 years? So ibig mong sabihin, noong magsimula tayong lumabas ay kayo pa ring dalawa? When the two of us started going out, kahihiwalay lang namin ni Michelle noon pero nagkabalikan kami a month later. Kumpirma nito. Meaning, nung magtapat ka sa akin, kayo pa rin? At habang tayong dalawa ipatuloy pa rin ang relasyon mo sa kanya, tiimbagang nangayoy paghingi niya ng linaw. I'm sorry, Audrey. Kinakailangan ko kasing makipagbalikan sa kanya. Cause she threatened to kill herself kung hindi ko gagawin yon. Pero nahiwalayan ko na siya ngayon. And the reason why I am here is because I want you back. Ikaw ang mahal ko at hindi siya. Pagsusumamo nito. Subalit walang salita nito ang magawang tumago sa kanyang puso. I'm sorry, Tods, pero wala ka nang babalikan. Is it Will Falcon? Siya na ba ang bagong naninirahan dyan sa puso mo? Halos hindi nito magawang pakawalan ang mga salitang iyon. Yes, it's him. Walang kakurap-kurap niyang sagot. Ano bang nakita mo sa kanya na wala sa akin? Nasa kanya ang lahat ng bagay na inaakala kong nasa iyo. He's kind, honest, painful. Siya ang nasa tabi ko noong mga panahong sinasaktan mo ko. Sa kanya ko naramdaman ang pagpapahalaga na minsan ay hindi mo na ibigay sa akin. At sa tuwing sasabihan niyang mahal niya ako, alam kong totoo yun. Paglalahad niya, habang dumadaloy ang luhang, hindi na napigilang bumagsak. Mula sa kanyang mga mata, I'm sorry. I disappointed you. Tanging nasabi nito, I should have given you the kind of love and care that you deserve. Hindi na kailangan. Sa totoo lang nagpapasalamat pa ako sa iyo eh. At hindi mo ginawa yon. Kung nagkataon, hindi ko sana malalaman kung sino ang tunay na minamahal ko. Will is very lucky guy. Naiinggit ako sa kanya. If I could only change the world, I would wish to be him so I can have you in my life. Kung pwede nga rin na baguhin ang mundo, I would have shown him what I truly feel for him. Hindi siya nawala sa akin ngayon. May pagsisisi na rin niya na saad na nawala na ng pakialam kung masaktan man ang dating nobyo sa mga nagiging salita niya. She was just speaking what was on her heart. Bakit?
Nasaan na siya ngayon? Tanong ni Todd sa napukaw ang interes. Di ko alam. Tangi niyang sagot sa gitna ng paghagulhol. He took out a handkerchief inside his pocket. At first, he wanted to wipe the tears from her face, but he realized that he had already lost the right to do that. So, he just handed it to her. Salamat. Balik niya habang itinatanggap ang panyo. Todd could only look at her with regrets. Audrey, pinapasabi ni Ma'am Lorraine, mamaya na raw yung photoshoot para sa summer edition natin. Pag-i-inform sa kanya ng isa sa mga kasamahan sa gitna ng kanyang katarantahan. Ha? Hindi ba ang sinasabi niya? 2 days from now pa yon? Hindi pa ako tapos mag-research para sa mga ipapasuot sa mga models. Naguguluhan niyang balik. Habang nagkakabit ng safety pin sa likod ng blouse ng payat na model. Kailangan na raw nating unahin yon dahil may mga papasok na mga bagong trabaho. Paliwanag nito, habang inaayos ang kailangang gamitin para sa photoshoot. Grabe naman! Bigla-bigla lang kung magdesisyon. Palibhasa, hindi sila ang namamatay sa pressure eh. Puro utos lang ginagawa nila. Padabog niyang saad, habang pabalik sa rack ng damit upang maghanap ng mga maaaring gamitin para sa summer collection na susunod na nakukunan. Oh! Girl, okay ka lang ba? Concern na tanong ni Carly habang nilalagyan ng lip liner ang maninipis na labi ng model para maging fauty yon. I'm okay. Kulang lang siguro ako sa tulog. Kahit paano ay kumalma na rin siya pero nakakunot noo pa rin habang naghahanap ng mga damit. Mabuti pa siguro, magpahinga ka na lang muna sandali. Ilang araw ka na rin puyat eh. Suggestion na nag-aalala na rin si Betsy na katatapos lamang kumuha ng interview sa bagong model na siyang kasulukuyang ikinukonsidera bilang prinsesa ng catwalk. Paano ako magpapahinga? Malapit nang magsimula yung susunod na shoot. Hindi ko pa nga alam kung paano matatapos yung conceptualization. Ay nako, reklamo niya habang unti-unti na ring kumakalma ang kanyang kalooban. At dito na po natatapos ang chapter 9 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.